By and by, makita kita sa Ginoo mga igsoon. And in His glory, nindot kaayo kay siya gyud nag-prepare og place. Nagandam siya dapit para nato mga igsoon. Gi-promise niya, John chapter 14, inig kahuman, iyat ang sugaton. Iyat ang dadon sa dapit nga nag-prepare siyag mansion for us. What a wonderful moment kung may tabo na siya. Pero naapamanta diri, what shall we do? Unsa may atong buhaton samtang naapata diri. So, karong kabuntagon, atong katunon mga kaigsonan, again, this is stewardship of a local church, ikadusi. Stewardship of a local church. Kung ang atong isgutan karon, nahuman naman ta sa atong talents. Nahuman na ta sa atong talents, mga igsoon. And we are going to proceed to how we employ our temples. Unsaon man nato paggamit ang temple. No, ang temple sa Holy Spirit is our body. Pero kaning atong panagpundok, kita gitawag og simbahan. We are the church of the living God. All right? Ang gipasabot anang church is the people. Kita, no, nga mga luwas. Unya gibautismohan. So kung wa pa ka nabautismohan, luwas lang ka, wala pa ka na-appeal sa body ni Christ. So ang body ni Christ gi-prepare sa Ginoo para mahimong angayan nga bride. Kay usa ka adlaw moabot ang panahon mga igsoon nga dunay marriage of the Lamb ug ang pakaslan sa Dios ang simbahan. Dunay nagtuo nga wala tay labot ana. Pero klaro kayo ang gitudlo sa Bible, kung diri samtang naa pa ta diri lokal ang simbahan, inigabot sa panahon nga kuhaon na sa Ginoo tanan, mahimo na siyang usa. Alright? Mahimo nang usa, bisag asa pa ka nga dapit mga igsoon, wala nay kuan kanang nasod-nasod igabot sa langit. Mahimo na tang usa. Alright? Mao na gitawag nga body. Mao na gitawag nga bride. No? Diri we are the body of Christ. Unya, lokal, sa matag nasod, na mga simbahan, diri sa Philippines, na daghan mga simbahan, no? Nga lawas ni Kristo. So, dili pa ta universal. We don't believe in universal church. So, kuan pa man naapamanta diri, gitagaan man ta sa Ginoo mission, and that is why we need to understand that our body is the temple of the Holy Ghost. So, unsaon man nato ni paggamit kining atong lawas, sanglit na himo naman ni siyang temple sa Holy Spirit. Mao ni atong isgutan this morning. Let's all stand, magampo ta mga igsoon. Most gracious Heavenly Father, thank you so much, O Lord, for this morning. Thank you for allowing us, O God, to become part of your servant and to become one of your child, O Lord, nga imong linuwas ug imong gipuno sa imuhang simbahan. And we thank you, dear God, for giving us the Holy Spirit to guide us and to teach us and to help us understand and remember every lesson that you're going to teach us and what you have already taught us, O Lord. And I pray that you will allow us, O Lord, to learn something new this morning and to be aware also that this body that we have, we need to use this, O Lord, for your glory. And please let us learn and allow me, O God, to deliver your message according to your will and according to what the Bible says. And thank you so much, O God, for this privilege. Let us praise you and honor you, O Lord, this morning for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. How we employ our temples. Upat kabutang atong isgutan, mga igsoon, to learn nga kaning atong lawas, kinahanglan ato gyuning gamiton for the glory and honor of the Maker. Walay lain gabuhat nato, kundili ang Dios, mga igsoon,
Si Kristo ninaog diri para luwason ta, para kining iyang hinimo makahimaya sa iyaha. Kay klaro na kayo nagisulti sa Bible, we are created by Him and for Him. Dapat para ta sa Ginoo. Pero kung atong susihon ang matag usa ka kinabuhi, mga kaigsunan, without thinking kung luwas ba na siya og dili, kay usahay pareha ra magdagway. Do you agree? Usahay pareha ra dagway ang luwas ug di luwas. Pareha ra inistoryahan ang luwas ug dili luwas. So katong mga luwas, you are required, mga igsoon, to honor God with your body. So, unsaon man nato pagsiguro nga ma-honor ginato ang Ginoo. So let's learn these 4 things this morning. Number 1, we are to realize our bodies are the temple of the Holy Spirit. You need to realize that. You need to understand, not only realizing but remembering all the time. Para bisag asa ka moadto, mga igsoon, bisag unsay buhaton nimo, bisag asa ka mularga ka, ug asa ka padong, o asa ka diri sa Pilipinas maglibot suroy, always remember that your body is the temple of the Holy Spirit. Unsa may pasabot ana? Naay nagkuyog-kuyog nimo. You are not alone. Bisag wa kay kuyog, mo nang wa gyud Kristohanon nga mahimong lonely. Kung nakaibaw ka, nga gikuyugan ka always sa Holy Spirit. Mao bitaw na ang promise sa Ginoo paghatag niya sa Great Commission, ang pinaka-ending, mga kaigsunan, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Di ba? Nagsaan ang Ginoo nga di gyud ta niya biyaan. Ug di gyud na niya kanang usbon ang iyang promise, mga igsoon. And that is why the Holy Spirit will stay with us hantod sa katapusang ginhawa nato sa atong kinabuhi. Di gyud na mubiya. It is the seal of our salvation. So kung silyo na siya para inigabot sa redemption sa atong kinabuhi, masiguro nga maadtog kita sa langit, di gyud na bawion sa Ginoo nga silyo, mga igsoon. Hangtod yun na sa katapusan. Or kung maabtan ta sa pagbalik sa Ginoo, sigurado makuyog yun ta niya dito sa iyang himaya, mga igsoon, because of the Holy Spirit nga nagpuyo sa atong kinabuhi. Pero atog yun ang katunon pinaagi sa pulong sa Dios. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Nganong ang first word, what? Kay kung imong basahon kaning mga previous verses, mga igsoon, puros pagpabadlong. Puros pagpakasala. Sa wa pa ta naluwas, wa gyud tay pakialam anang mga buhat nga dili maayo. Pero sa dihang naluwas na ka, dapat may pakialam na ka. Dapat nakaibaw na kag unsay sayop, unsay dili. Unsay maayo, unsay dili, unsay angay buhaton, unsay dili, dapat makaibaw na ta, mga igsoon. And that is why gitagaan tag Holy Spirit. Are you listening? To let us understand and to let us know what is right and what is wrong. So that is why in verse number 19, nagsugod gud siya, what? Unya, nisulti dayon diri sa verse, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Pagkaklaruha sa verse nga gipuy-an gyud ka sa balag espiritu. Ingon sa Bible, wa ka ba masayod nga ang imong lawas puloy-anan na sa balag espiritu? Puloy-anan, mga kaigsunan, the temple of the Holy Ghost, nga naa diha nimo, wala nagtapad, wala nagsunod-sunod, kundili nagpuyo in you, inside your body. Unya gingon diri sa Bible, which ye have of God, na angkon nimo tungod gihatag siya sa Dios diha nimo, and ye are not your own, dili na ikay tag-iya sa imong kaugalingon. Kay ang nanag-iya na nimo karon ang balag espiritu. So, diha pa lang sa statement, mga kaigsuonan, kinsay angay magbuot sa atong kinabuhi? Ang tag-iya o ang gipabantay? Ang tag-iya o ang steward?
Antag iya. Pero ngano man ang steward, mao may magbuot. Nganong ang steward, mao may magbuot kung kano sa mo simba, kano sa di. Kano sa mo basag Bible, kano sa di. Nganong ang steward may magbuot kung kano sa siya mo pasaylo, kano sa adili. Nga ang Ginoo nagsulti man. Nga kinahanglan kay bawo jud ka mo pasaylo, kay bawo ka mangayog pasaylo, kay bawo ka asa ang simbahan dapit, kay bawo ka asa ang imong Bible dapit, kay usahay ang Bible makita na ika-Domingo na. Inig ka-Lunes nakalimot na ang asa naman ng Bible dapit. Are you following? And that is why there is no growth in your spiritual life. Remember ha, dili lang kay gipuy-an ka sa balang espiritu, siya sad magtutudlo siya nimo. So that is why atog yung siguruhon mga kaigsunan nga kanang ni puyo uban nimo kay sa dihang wa pa ka naluwas, wa man ka ani. Unya sa dihang naluwas na ka, naanay ni ipon sa imong kinabuhi. So for example, naa sa imong balay, sa dugay nga panahon, ikaw ra gyud sa nagpuyo diha, lonely no. Niabot ang panahon nga naanay ni ipon nimo. O di ba sadya na kay na kay kauban? Na kay kaistorya, no, kung ani puyo nimo magtutudlo nimo, nanay mo tudlo nimo, nanay mo guide nimo, nanay mo badlong nimo, pagkanindot naman lang ana nga klase nga kinabuhi. Makaibaw na ka na kay kapangutan-anan. Di ba? Kaysa ka nang mura kag ignorante mga igsoon nga unsaon kanina ko dako ang problema pero naanay tigsulbad sa imong problema pagkanindot na sa imong kinabuhi. Pero ang problema kay di man nimo tagdon. Di ba? Mangutana nga, asa man ka padong? Wakay pake. Lakaw ra ka. Mind your own business. Kuyawa, atong inon ang balang espiritu ana. Mao manay mga words nga manggawas mga igsoon nga madunggan sa balang espiritu sa atong kasing-kasing when we do not listen to him. Kung dili ta mabasa sa Bible mga igsoon, sama ra nga atong giingnan ang balang espiritu sa atong kinabuhi, mind your own business. O ikaw kuno kung ikay nakaipon anang tawhana, unya kung pangutan-on nimo asa day kakaron, mind your own business. Inig abot din day kagikan nganong magul-anon maka mind your own business. O tanawa, unya tagaan pagpiso pangitag kastorya. Di ba? Kay pag-abot diri simbahan, mao man ang imong offering pangitag tagaag piso pangitag kastorya. Murag ingon ana ba, wala kay respeto sa nipuyo uban nimo. Mga igsoon, Holy Spirit in tao na. Your creator. Miyunay ka nga, di ba si Christ my creator? Mga igsoon, tanawa na good, balikir ko ng Genesis. Tanawa na ningon ba ang Ginoo, I will make man in my own image. Mo ba'y kingon sa Bible? Us. Let us make man in our kanang image, in our own likeness. Our, ang kingon sa Bible. So, pasabot ana, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Tulo, mga igsoon ang responsible sa creation. Dili pwede nga si Christ ra, di pwede nga ang Father ra, di pwede ang Holy Spirit ra. Ang tulog yun, mga igsoon nga persona sa Dios, active sa creation. Nakasabot ha? Unya karon nasabtan na nato nga ang amahan maoy direktang nakig-istorya sa mga tao sa Old Testament. Pero pag-abot sa New Testament, gipadana niya iyang anak. Nga mao ang pulong mga igsoon. Mao na ni atong gikuptan-kuptan karon. Mao na ni ang atong ginatun-an karon. Unya after nga nahatag na niya iyang kinabuhi, nibalik siya sa iyang gingharian ug gihatag ang balang espiritu, and now is the time of the Holy Spirit. Mao na gipapuyo niya sa atong kinabuhi. Tagdasan na oy. Unsa ang pagtagad sa balang espiritu? Every time you open the Bible and read the Bible, nagtagad ka sa balang espiritu. Always remember, He is our teacher.
He is the one teaching us, allowing us to understand every words written in this book, mga igsoon. So every time nga ni-open ka, you need to remember that He is your teacher. Mao na nga, pag-ampo nimo mga igsoon, pangayo jud kaalam sa balang Espiritu to understand the Bible. Imo siyang gitagad. Unya, pagkahuman, nanakay nakatunan, imo na sad siyang gitagad. Lord, let me be guided by the Holy Ghost as I obey your voice. Kay siya gyud pahinomdom mo. Tagda sad na oy. Are you following? Unsa ka sakit kundi ka tagdon? Unsa ka sakit? Munagwa gyud mo kasuway anang wa mo tagda siguro no? Kay pangutan-on mo ana raman mo. Unsa ka sakit nga nagsugat mo sa usa ka balay unya di gyud ka makit-an. Nikaon lang kag imo unya wa ka na nagad o nangagda sa imong kauban. Nikaon na ba siya o wa ba? Nalipay ba siya sa iyang adlaw o wala ba? Mo ni dako kayong problema kay wa man ta nanagad. Remember ha? Dili na ikay tag-iya sa imong kaugalingon. So, ang nakipuyo sa imuha, ang tag-iya. Unya, imagine na, wa ni mo tagda. Pasalamat ka, di ko kapalayason. Are you listening? Naliman kag palayason ka aning balaya, mga igsoon, di patay ka. Pasalamat ka, kapila na ni mo, wa tagda ang balang Espiritu, buhi gyapon ka. Naagyapon kagapuyo anang balaya. Are you listening? House ba yay tawag ani sa Bible? Earthly house. Alright? So, nagpuyo ang balang Espiritu diha. Dapat tagdo nimo. Romans 14. Romans 14, atras gamay. Romans 14 verses 7 to 8. Mao ni angay buhaton. For none of us liveth to himself, and no man dieth to himself. Hindi ka nag-iisa. As you live, nakay kuyog. When you die, naay mo present ni mo dito sa gingarian sa Dios. You will never be alone anymore. Kay luwas man ka. Mao na sa verse number 8, for whether we live unto the Lord. And whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. O, inumdumig, kisa na tag-iya ni mo. O, karon, sa imong pagpanginabuhi, apil bang Ginoo? Mayroon ka, apil, pastor. O, karon, how can you prove nga apil ang Ginoo sa imong kinabuhi? Are you guided by His Word? Maubay giya nimo ang pulong sa Ginoo sa dihang nanginabuhi ka? Or wala ka nagiyahan sa pulong sa Ginoo? So pasabot ana, wa ka nagkinabuhi uban sa Ginoo. Kay ang Kristohanon nga moingon, nagpuyo ko aning kalibutan na with the Lord, pastor. So meaning, dara gyud imong gisunod. That is with the Lord. But without this, you are living on your own. Pero sa gisulti sa Bible, sa dihang manginabuhi ta, dapat unto the Lord. And how can you live your life unto the Lord without His Word? Di na mahitabo, mga igsoon. Di yun na mahitabo. Imposible kayo na. Di ba? Pasalamat na lang ka nga sa dihang mamatay ka, naagyod ang Ginoo, di kabiyaan niya. Ang balang Espiritu mo ay mudaan nimo, kuyugan ka dito sa langit, mga igsoon. And when the accuser mo atubang diha sa hukmanan, the Lord Jesus Christ is your lawyer. Mo-accuse mo na siya. Sinner! Before na siya namatay, kami kuyog. Kay badlungon man nga Kristohanon. Pero pasalamat ka kay ang salvation is eternal. Mayon na yun si Christ. Yes, you're right, but He is saved.
by grace. Wa nay mahimo ang yawa, mga igsoon. He can accuse us, but He cannot bring us to hell. So ang ako lang tambag nato karon, since di na niya kayang dadon ta sa impierno, ayaw kuyog-kuyog niya. Ayaw pasakiti ang imong padulngan. Di naman ta padung sa impierno, ay kabalaka kay, kuwan, aritam kuyog-kuyog kay maormar niya atong padulngan. Di man na nimo padulngan ang impierno. Ang yawa, padung sa impierno. Sa atong pagkinabuhi din mga kaigsunan, dapat atong siguruhon nga ang atong gisunod, ang atong padulngan. Alright? Kinsay na nag-iya na to, maunay ato ang kuyugan. So ato naklaro na, ikaduha. We are therefore to present our bodies to God. Kay linuwas naman ta, nagpuyo man ang balang espiritu sa atong kinabuhi, samtang naata diri sa kalibutan. So samtang naata diri sa kalibutan, since the Holy Spirit is living in our body, atong i-present atong body ngadto sa Ginoo, dili ngadto sa kalibutan. Amen. Unsa gani lang kalibutan para nato? Kaaway. Kinsay nagkuan diha, kinsay nagmaniobra ana sa kalibutan karong panahona? The prince of the power of the air, which is the devil. Alright? So, gahapon, amo ning gisgutan, o ato na sa gisgutan karon. Dili gyud ta kapildi sa yawa, kasi may laki diri, kaya nimong pildihon ang yawa. Wala. Kinsa diri kaya nimong usbon ang kalibutan. Mina, kung ako lang mapresidente, uy, di makapwede mahimong presidente sa tibuok kalibutan. Nakasabot ta mga igsoon? Dili pwede. Kung si Duterte, first time mga igsoon, pangkuan gyud, Guinness World Record, nga nag-birthday, tibuok kalibutan nag-celebrate. Og wala siya gasto. Di ba pang Guinness World Record na? Mentag na mo push ana ba? Talagsaon na mga igsoon, nga ang mga katawhan sa tibuok kalibutan, Pilipino o dili Pilipino, nakiselebrate sa iyang birthday. Tibuok kalibutan na. Dili na basta-basta, mga igsoon. Pero di makapwede mahimong presidente sa tibuok kalibutan. How can you change the world? Nobody could change the world. Muna wa magaling na usba sa Ginoo mga igsoon, kung intention pa lang sa Ginoo nga usbon niya ang kalibutan sa pagka makasasala, himuon niya ang tarong tanan, mga igsoon, adi na tama problema ron. Hagbay raon ta nagibuhat sa Ginoo, but He will never do it. So di na to kayang pildihon ang yawa, di na to kayang usbon ang kalibutan, naagyo na siya sa sala. What is the other enemy? Self. Self. Okay. So atong sabton gamay. Unsay mando sa Ginoo kabahin sa atong mga kaaway? Una, ang yawa. Unsay ang mando? Unsay ang mando? Resist. Avoid. Ayog surang-suranga, ayog kuyugi, avoid! Resist the devil and he will flee from you. Unsay mando sa Ginoo bahin sa kalibutan? Love not. Love not the world, neither the things that are in the world, mga igsoon. Wa ningon ang Ginoo usba ang kalibutan. Ningon ang Ginoo ayaw higugmaa. Ayaw sunda. Ayaw kopyaha. Kay mo man na, pag nahigugma ka, kung unsa iyang ganahan, maupo imong ganahan. Tinuod. Ha? Di ka ganahan anang prutasa, kay ang imong hinigugma, ganahan man, maganahan na lang kang hinay-hinay. Imo yung katunon gyud kay para ma-impress nimo ang imuhang higugma. Di ba tinuod na? Sumunay buhaton mga igsoon, kung ang usa ka Kristohanon mahigugma sa kalibutan, kung unsay naa sa kalibutan, hinay-hinayon na nimo katon. Unya diha biya kagikan. Dili lisod nga mabalik ka sa kalibutan. So manang sulti sa Ginoo, love not the world. Do not dili change the world, but love not the world. Okay? Pero unsay mando niya sa atong self?
Patya. Unsay patyon ang self? The deeds. Mortify the deeds of your flesh. Mortify the worldliness. Mortify, mga igsoon, ang carnality. Patya! Diha ta gisugo sa Ginoo nga mo do something. Di ba? O karon, how can you mortify sa imong kaugalingon kung wala nimo gibutang ang imong kaugalingon diha sa pulong sa Ginoo? Wala nimo diha gibutang sa Ginoo ang imong kinabuhi. Wala nimo gipresentar ba? Tanawa sa gisulti sa Romans chapter 12. Romans chapter 12, 1 and 2. Klaro kayo diri. Sa Gingos Bible, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Underline yun na, kolorig yun na kanang reasonable service. Pasabot, walay balibaray ni. Sa musugot ka og sa dili, walay balibaray. Kung luwas ka, that is your reasonable service. Kung unsa man na imong reason nganong di ka ka-present sa imong kaugalingon sa Ginoo, that is your own reason and that is invalid. Because the Bible is telling us this is our reasonable service. So atong balikon, ingon sa Bible, by the mercies of God, dapat diha ka moagi. Unya gitagaan na biyata sa mercy sa Ginoo. Then, present your bodies a living sacrifice. Dapat sa imong pagpangalagad, buhi, kinasing-kasing mga igsoon. Sa imong pagsimba, buhi. Sa ato pa kaning buhi, na masabtan. Kaning buhi, na madainig uli. Ug magamit niya, kay buhi man siya. Kaya lisod kaning patay, huwag ka na mahimo mga igsoon. Unya luwas man ka na may balag espiritu sa imuha. So dapat buhi ka. O karon. Unsa man saya pag unsa may buhaton sa yawa para mura kag patay bisan buhi. Unsa may buhaton sa imuha? Himuon kang isang kahig, isang tuka nga Kristohanon. Niyay. Atok laruhon. Isang kahig, isang tuka. Ganyan kaming mga giduka. O di ba klaro kayo? Wala gyud na siya kaabot sa pag-ingon, open your Bible. Mukahig na nagkausan kay open your Bible man. Nya, isang tuka. Ganyan kaming mga giduka. Kaklaro na. Inganaon ka sa yawa para di ka ka-receive sa living word. So kay wa maka naka-receive sa living word, your life as a Christian is like dead person. Your life is worthless, useless. Sumurag patay. Only those who receive the word of God gladly, willingly, happily, maura to na ay ma-apply sa iyang kinabuhi, sa iyang paggawas ngadto sa field mga igsoon. So maura to siya ay makapresent sa iyang kinabuhi nga living, buhi. So sa iyang pagpangalagad, nag-sacrifice siya tinuod. Kaya ang tinuod nga ni sacrifice, nga buhi ang iyang sacrifice mga igsoon, bisag unsa pa kapait na sa kinabuhi sa pagpangalagad, praise the Lord lang gyapon. O nakinomdom mo sa message kagahapon? Naghimaya gihapon sa Ginoo. Bisan unsa nakapait sa kinabuhi, naghimaya gihapon sa Ginoo. Naana ang mga choices, mga igsoon, grabe ang kanang kasakit sa kinabuhi. Unya nay offer ang kalibutan nga nindot kaayo. Gipili gihapon ang Ginoo. Dili ang flesh. O nganong dili man ang flesh ang gamiton, ang pilion nato. Kay ang flesh mo nay masayop, apan ang balang espiritu never nga masayop.
So mo na nakanindot. Unya, di pa diri, holy. Holy. And acceptable unto God. Di ba? How can you present something nga dili gikan sa Ginoo? Nga ma-acceptable niya? Wala. So ang ma-acceptable lang sa Ginoo, kanang mga nakatuna na to, gikan diri. So kung mga lagad ka sa Ginoo, according ra sa imong gusto, according sa imong nahibaw-an nga maayo, unya dili nimo gisunod gikan sa pulong sa Ginoo, wala ka gimanduan niya, imo ra nang gibuhat kay mo'y feelings nimo, unacceptable na siya. Mga igsoon. So, para di ni mahitabo nga masayop ang atong pag-present sa kinabuhi nato sa Ginoo, diara sa verse number 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pinaagi sa pagbasa, kanunay renewing your mind with the Word of God. Basa lang yun. Bisag wa kay nasabtan karon, sige lang, ugma, basa na sad. Sige lang yung basa, mga kaigsunan. Hangtod nga mag-abot lang yun mo sa balang Espiritu. Hangtod nga makita nimo nga nag-abli na ang imong kasing-kasing o gunahuna para sa iyang pulong. Kaya di man diha dayon nga i-accept ka. Kaya na may uban nga basa para lang makahuman, pilagay ito ka chapter ang kinanglan. Mga igsoon, walay requirement. Ang requirement rin yun, read the Bible, understand it, and do it. Ningon ba ang Ginoo pila ka chapter? Ningon ba ang Ginoo pila ka verses? Wala. Ang gingon sa Ginoo, read the Bible and understand and do it. Meditate, mga igsoon. Meditate. Mo nagingon sa Joshua 1:8, ayaw tuguti nga ma-depart ka sa pulong sa Ginoo. So meaning to say, ang imong kinabuhi nag-abide gyud diha sa pulong sa Ginoo. Ang imong mga desisyon nag-abide diha sa pulong sa Ginoo. Mo nay pasabot nga wa ka nag-depart. Pero di pasabot nga tagaan nimo goal, tagaan nimo limit. Kaya usahay na ka sa goal, naka sa limit. Pagka human nimo basa, wa kay nasabtan ba ang imo lang nga nahuman. Di man na mao. Dapat sabton nimo, tumano nimo, mga igsoon. Ug nya sa pagtuman nimo imo nang gidedicate ngadto sa Ginoo para nimo ni Lord. Are you listening? Singunaon na to, mga igsoon, para mahimot ang acceptable. All right? So ayaw tuguti nga nagsikag kopya-kopya sa kalibutan. Diri ta maninuod, mga igsoon. 1 Peter 1:14. 1 Peter 1:14. Tawag sa Gingos Bible. As obedient children. Klaro kayo, no? As obedient children. Kaya mo rin nagipangayo sa Ginoo, obedience. Not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. So pasabot, ayaw na og baliki katong imong pagka-ignorante before. Kaya nagtuo ka ang sakto nga sayop, ang sayop nga nagpanginabuhi, gihimo nimong sakto. Unya ang katong mga sakto, mo'y imo tong gihimo sayop, unya ang sayop, gihimo nimong sakto. Di yun matunong ang kinabuhi. Muna ayaw tuguti as obedient child. Ayaw nagbalik dito sa karaan nimong kinabuhi. Muna nga, ang gikinahanglan nato is to renew our spirit every day by reading the Bible, mga igsoon. Muna gisigihan gyud mong tudlo nga have your personal devotion. Alright? Unya, sa ato pagyod diri panimbahon inig kahapon, ato pagyod gitugutan na atay space nga oras para i-share nimo ang imong testimony, ang imong experiences with the Word of God. Hinaot pa, tinuod na inyong ipanulti diri para ma-encourage ang matag usa nga unsa ka tinuod ang pulong sa Ginoo, mga igsoon. So dapat ato nagtumanon. Pero kung dili ka obedient child, ari jud ka diri according to the former lust of your ignorance. Ang imong kinabuhi, wag gyud kausaban. Are you following? Una gyud si self, wahira ang Ginoo. Kayo kasabot ng Ginoo eh.
mga igsoon, anha jud ka na sayop. Ikaw mo'y wa kasabot. Sakto magka nga makasabot ang Ginoo, pero naay consequence mga igsoon. Mo na di nimo masabtan kay manluod man dayon tag bubunalan tas Ginoo. Kaya nakasabot ha? Magluod man dayon ta. Yang atong pangluodan dayon ang simbahan. Kaya wa pa lang to gisulti ni pastor, dito may tabo. Oy mga igsoon, ang kani gisulti na to diri Biblia man Mao nang may tabo gyud siya. Because what the Bible says, mahitabo. Dili man ni hoax, mga igsoon. Dili man ni siya istorya lang. This is the living word of God. Instruction for us. Nga kung ato ning sundon, masakto gyud atong kinabuhi kay manual man ni. Amen? Nya kung panalitan, dili na nimo sundon, walay klaro ang kanang kinabuhi nimo. Pero di ay klaro kaayo. So ayaw nagbalik. No, ayaw nagbalik. Kay kung mubalik ka sa kalibutan, when you go to the Lord, you are not acceptable. Mabita na, daghan kayo mag-desire, ganahan ko nga, magkuan ko, ganahan ko magpastor, uy, ganahan ko mga lagad sa Ginoo. Pero ang imong kinabuhi, wala man kanisubay sa iyang gusto. Mga igsoon, it will be the man of God that can see if you are following or not. Manubag, baya na ang kanang mo send out. Kaya na uban mo, kiat-kiat lang send out. Basta kuan, pa-send out ka? Sure ka? Sige, send out ka. Para na i-record sa kuan ba, na emisyon. Pa hindi man haingon na nagod, wa man ta nag-contest. Ato ning klaruhon, oy. Siguruhon tani. Kaya ang atong gidaladala nga ngalan, maulawan mga igsoon. Di ba? Dili lang kay maulawan ang baptist. Kung sama ng baptist ba? Si Kristo maulawan. We are Baptist. And we present Christ, mga igsoon. We do not present the Baptist. Nagpakaulaw ta sa itong kinabuhi dito. Kisa may maulawan. Ang nagluwas na to. Ang nanag-iya na to. Di man Baptist nag-iya na to. Si Kristo mo'y tag-iya na to. And it so happened that we are Baptist. And I'm glad that I am a Baptist. Nalimad ka nagtuata, nagtuo mga igsoon anang naipuno, naigikuha. Pasalamat na ata sa what the Bible says. Nalipay mo? Stricto kayo. Di man ang baptismo ay stricto. Ang what the Bible says mo ay stricto. Di ba? O di po ng baptismo ay muhatag og panalangin. Ang pulog sa Ginoo mo'y muhatag sa panalangin kung masunod na siya. Amo na nakanindot diha. So, unsay angay buhaton na to? Ayaw balik, but renew yourself. Renew. So, di ka angay mo balik, kundili imong i-renew pirmi. Number 3, we are to bring the body under control. Dapat under control yun na. Ayog tuguti nga ang imong body murag nakawala sa kwadra ba? Dapat you are under control. Kinsa may mo control? 1 Corinthians 9:27. 1 Corinthians 9:27. Atog yun ni ipakontrol mga igsoon. Kaya kung di ni kontrolon, pasagda ni, parehanis mga bata. Kung walay mo kontrol mga igsoon, katag kayo ang balay. Di ba? Kaniya itong mga, kaniya itong mga music ministers ng mga bata, pasagda na sila diri sa auditorium, agoy mo ragyog, palingki mga igsoon, nga di masabtan. Disorder kayo. Kaya bisag unsa lay masud sa ilang utok mga igsoon. O kung sa'y masuod silang utok, ilang buhaton. O mauna ang mga Kristohanon. Kung sa'y masuod sa utok, may buhaton. Di ba? Kaya mo'y pirmi madunggan. Kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Kung sa'y gingon sa Bible, your heart is deceitful above all. Pinakamangingilad ang imong kasing-kasing niya mo, sige na mong sunod-sunod. Delikado ka, mga igsoon. But, in 1 Corinthians chapter 9, verse number 27, ang gingon sa Bible, mga igsoon, but I keep under my body
and bring it unto subjection. Nga naman, ingon diri, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Daliman ka nag-unsay may tabo. Ang imong giwali, wala na tulong sa imong kinabuhi. Kisa may maminaw nimo. You will be a castaway. Kaya naman, sa diyang niwali na ka sa ngalan ni Kristo, wa man siya nakiti sa imong kinabuhi. O anong wa man nakiti? Because you did not put yourself under subjection sa Holy Spirit. Wala nimo na kuan, wala nimo napakita ang balang espiritu sa imong kinabuhi. Mo na ningon si Apostol Paul, giklaro gyud ni mga kaigsunan. But I keep under my body and bring it into subjection. Giklaro gyud na niya. Ipaubos gyud na sa kanang leadership sa Holy Spirit. Sa iyahang pag-guide mga igsoon, tuag gyud ta dito dapat. Kay moabot ang panahon nga nagwali ka ngadto sa uban. Mangyamiid sila nimo. Sila nagwali ka. Wali-wali. Matanaw ra na kato mga nakahibaw sa pulong sa Ginoo. Unya nakadungog ka na nagwali-wali diha. Ako si Kristo karong panahon na ba? Ang kato nakahibaw sa Tinoo, di ba mo yamiid? Sagud tao na blasphemous magkanga tao. Wa may laing Kristo mga igsoon. Bugtong anak na sa Dios. Ug dili niya tagaag proxy. Kay kung napalay proxy, katong pagpalansang proksihan to. Di ba? Mao ta to ipaproksihan para ang iyang anak dili gyud mo tinuod malansang. Ya, karon naman hinuon wa man mo daghan naman kay mo proxy sa Ginoo. Pero katong crucifixion pa wag gyud na proxy. Naay nagsunod-sunod. Kintahay. Pero naay ambulansya naghuwat, daghan kayong mga disinfectant nga ipangbutang sa lansang, sa kuan, ug kato sa panahon ni Kristo mga igsoon, naayong taon to yuta tong lansang, wala sa kanang nakahumol og alkohol. Nasa yuta. Wala gipili mga igsoon. Tinuod nga sakripisyo. Di makupya ni bisan kinsa. Di ba? Ang ato na lang yun is not to copy what Jesus did on the cross, but to let our body be under control of the Holy Ghost nga nagpuyo sa atong kinabuhi. Mao ra gyud nagipangayo sa Ginoo. Kay nga naman, wa gyud kapuslanan ang imong pagpangalagad sa dihang nagwali ka unya wa nakit-i sa imong kinabuhi. We need to live what we preach. Ug dili na sayon mga igsoon. Muna kamo nga nag-desire mo nga magpastor, ala, klaruha gina inyong kinabuhi. Sa inyong devotional pa lang, live what you learn. Practice. Di ba? Kaysa gadako na niya itong unahuna nga, ganahan ko magpastor, pero wag gyud nimo gisunod. Kaya ni kapastor na nimo, maglisod na ka. Kanami itong mga babae nga, dili ka-submit sa ilahang kanang ginikanan, di pa nakasubmit sa ilang mga bana. Unya, sa diyang uyab pa mo, niya mag-sig promise, yun, di ka masubmit na ko, karon practice ba, submit ba, panay kaminyo na to, kanang di na ka maglisod. Uyab pa ganita, why submit. O niyan, tanawag, maminyo tao, aka na, di na ka submit. Gubat yun mo, anak. If you cannot do it now, you cannot do it later. Ayong ilad-ilad, diha. Muna mo yung ka nga, inig ka pastor na ko, tumano na nako ni. Uy, ayaw jud ingon ana, mas labad na sa mapastor ka. Samtang wa pa kay giatiman, samtang wa pa kay kanang daghang problema nga imong i-absorb sa imong utok. Tumana na daan. Di ba nakasabot mo? May bawaan na nato kasi nagtumad kasi wala kay mo epekto magyan ng obedience. Og mo epekto sa nang disobedience. Di ba? So ayaw tuguti mga igsoon nga kita na ay makast away na to. Pasabot na wa gi-accept. Wa gi-accept. So, di man nilisod kung musunod lang ta. Kay mo asa ang lisod? Obedience. Na di ang lisod. But if you can learn how to obey everything,
becomes easy. Sayon ra, pag uli sa tithes, paghatag sa offering, paghatag sa mission, sayon ra ka na, it will be your joy. Di yun na lisod. Ang pagtabang sa uban, mo man ay mga hard part sa kinabuhing Kristohanon. Kanang pagtabang, paghatag, makakaila, open ang imong heart ba? Di ba? Ready ka always nga mubuhat ana. So, ato nagtrabaho nga mga Kristohanon. Di ba? Pero makita nimo mga kaigsunan, ang mga Kristohano naanad sa ayuda sa atong kongreso, wala, hasta pag-abot sa simbahan, ayuda, gihapon ang atong utok. Di man ta panalanginan sa Ginoo ana, all of us have needs. You know, in a different kanang level. Nga, na may kanang limit po, ang uban, 1,000 ilang problema, mura na sila gitakluban sa kanang kalangitan. Dako na kayo ng problema ha ang 1,000. Pero nay uban, 100,000 po ang ilang problema. Nay uban, 1 million ilang problema nga atubangon matag bulan. Pero ano nga buhi, magyapon tatanan. Grasya nas Ginoo eh. Gracias Ginoo. So, kung kaya nas Ginoong buhaton, bisag wa ka nagyampungan ngadto niya, kanang buhi gihapon ka, ay ipakontrol na lang nas Ginoo ng imong kinabuhi oy. Ipakontrol na lang nas Ginoo para sure ba. Romans chapter 6, 12 to 13. Romans chapter 6, 12 to 13. O sige, tudlo sa Bible diri. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Kung imo nang itugot, kung tugutan nimo mga igsoon nga ang imong unod maoy kanang maghari sa imong kinabuhi, wa jud kay mahimo kundi mosunod ka na. Inig-ingon sa imong lawas ayog simba. Yes. Lipay pa, kinay reason. Diba? Sige nga, hindi mo simba. Labad kaya kung tiyan. Oh, sakto ba na? Labad kaya kung tiyan ron eh. Wala, nahug katawanan mga igsoon ng imong kinabuhi. Because there is no reason, enough reason to miss a church service. Wag yung enough reason yun. Kinsa bag ka nga mo rason nga di nimo pakikitaan ang naghimo nimo. Nga siya mismo maoy naghimo ana nga schedule nga magkita ta aning adlaw. Magkita ta aning orasa. Iyang kabubuton. O si kinsa man ta nga mohimog rason nga di niya mahibaw-an ang kamatuoran, nga nagrason-rason ta ngadto sa mga tao, di man ang tao atong girasunan. Di ba? O sa Domingo, pila man ka oras ang gipangayo sa Ginoo? Tibuok adlaw. Kunya magreklamo mo mga young people nga na youth program? Hello? Magreklamo mo mga married ladies nga naamoy married ladies program? Wa maganin ni mo reklamo ang men nga wa sila'y program? Mao nang appeal na sila sa young people's program? So ang nahitabo, mga men na nasa young people's program. Ang mga young people, mga wagtang. What are you trying to do sa inyong kinabuhi? Inyong gilawog ang inyong kinabuhi ngadto sa yawa, mga igsoon, the prince of the power of the air, nga maoy naghatag og lamdag sa mga bata nga disobedience. Kung sa ganay ingon sa Ginoo, sa adlaw sa Domingo, dapat naa ka sa simbahan. Kung sa ingon sa prince of the power of the air, ayaw. O, kinsa may mong gisunod? Tanawa, ato na may bawan unya, kinsa isundo ninyo? Mga young people, klaro magkailang gingon sa Bible. Whole day ang gipangayo sa Ginoo. Ayaw gyud kapuya, feeling kapoy ka nga, puya, whole day, puya, whole day, may paning katoliko ba kayo ka oras ra? Unya, imperno man sad.
Muna gingon mga kaigsunan, lingaw-lingaw today, suffering later on. Mas mahilig diri mga kaigsunan, ang kaning gitudlo sa Bible, kay nagsakripisyo ka karon, living sacrifice ang imong gihimo. Pero igabot sa katapusan sa imong kinabuhi, naglingaw-lingaw na pug ka dito sa gingarian sa Dios. Lifetime, forever na mga igsuon. Dili lifetime, kawa na may life ditong matapos. Eternity. Gamay ang antos karon. According to the Bible, this is just but for a moment. And in the twinkling of an eye, sugaton ta dito sa gingarian, dito sa panganod mga igsoon, padung sa gingarian sa Dios. And that would be eternity. No end. Nya di mo kasakripisyo karon? Na? Young people, di mo kasakripisyo karon? Now is the best time for you to serve the Lord. Ayaw guwata nga mahimo kang senior citizen o niya, may ka, sa man padong ba, mga lagad, gyud ta sa Ginoo, kana dahil wala tay, di wala mo dawat na tong trabaho, wala mo managad na to, di ato ta sa Ginoo. Noon sa kayo, yung sa gingon sa Ginoo sa Bible, remember thy Creator in what day? In what age? In the days of thy youth. Mo na do not deny nga youth pa ka. Naning kamot ganing uban nga pwede mo appeal sa youth. Di ba? Naunsa man mo eh. Bring the body under control. Let the Holy Spirit control. Mo nay nakanindot mga igsoon kay kung ang lawas may mo control, wa jud ka diri. Look at verse number 13. Verse 13. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Amen. Ana na ang pagpagamit sa imong kaugalingon. Do not let your flesh taking the kanang overall control of your life. Kay padung man na sa sala, according sa Bible, padung sa sala na kung ang imong unod mo'y mag-control. Pero kung gikontrol ka sa balang espiritu, ang giingon sad sa Bible, unto righteousness. Kaya pa nakasabot ha? Amen. Nakasabot ba yun ta? Hindi ko to sa inyong dagway yun. Pagkita ko lukos na akong nakasabot, ganun. Daliman ka, ang Ginoo nag-andam sa imong mansyon dito. Unya sa diyang maminaw kaniya diri maganaan na ka. Kaway puangod nimong giandaman og mansyon. Dapat excited ta. Ngano man giandaman tag mansyon good. Daliman ka anang mo na ni atong puy-an hangtod sa kang turan. Pero ato lagi ni bantayan, ayaw jud paggamit, no, instrument of unrighteousness, ayaw. Padung sa sala. Una, every wrong move nga imong gibuhat, padung gyud na sa sala. Ug nahimong instrument ang imong lawas nga gipalit sa Dios sa bili sa iyang kinabuhi. Wa ka na wa ka na konsensya ana mga igsoon. Nga gipalit na ka sa Ginoo sa bili sa iyang kinabuhi. Unya imo ra gyapon gipagamit nga instrumento sa dautan. Unya murag okay ra gyapon nimo nakasa ka. Ayaw na. Klarong gingon sa Bible, but yield yourselves unto God. Ayaw nga to sa unod. Adto sa Ginoo mga kaigsunan. Kay ang resulta sa dana, mahimo kang instrument sa righteousness. Ngadto sa Ginoo. Nasabtan na to ni. Amo na mapildi nimo imong self, pildi na ang yawa. Di na siya kahikap nimo.
Di mo siya ka-duol nimo. Lastly, we are to glorify God in and through our bodies. It is our duty, it is our responsibility nga ang mag-glorify sa atong kinabuhi. Ginoo gyud. Romans 6:19. The same chapter, Romans 6:19. The Bible says, I speak after the manner of men, because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness and to iniquity unto iniquity, even so now, luwas naman ka. Sa una, wa kay mahimo ato, pero karon luwas naman ka. Now, yield your members servants to righteousness unto holiness. May kita mo alagad og sala mga igsoon sa unang panahon. Karon luwas na ka, sala gyapon. Wag amen ay. Naunsa man mo eh. Wag mo amen ana oh. Luwas na baya mo. Nidawat na baya mo sa Ginoo. Di mo amen ana. Or basin inyo na nang nabuhat ang pirmero nga phrase. Mo na nga, ay, di man tumao akong nabuhat. Naaman ko sa infirmity. Naaman ko sa uno di ay, nag-yield. Wala man ko sa Ginoo. Amen ka gihapon, kay nabadlungan ka. Pasabot pinangga jugas Ginoo di ay. Magduda pa di ay ka na. Ato ko na napapaso ng di ay. Pinangga jugas Ginoo. Ayaw na nagduda-duda diha. So atong himayaon ang Ginoo mga kaigsunan. Pinaagi sa paghimo sa iyang kabubuton. 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Mao ni hinungdan nganong ato gyud ning buhaton mga igsoon, and I will close para mas ganahan mo mubasa. 1 Corinthians 6:20. Mas ganahan mata mubasa aning, and I will close. Tanaw ang Bible. Nganong kinahanglan man nato i-glorify ang Ginoo? For ye are bought with a price. Therefore, klaro kayo ng Bible, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Iya si Ginoo, siya tag-iya. Your body and spirit, siya tag-iya mga kaigsunan. Og siya lay angayan nga himayaon anang atong lawas og atong espiritu. Kay gipalit na ka sa Dios. So glorify God in your body. How can we glorify God sa atong body? How? Ato naman ang gitudlo ganina. How? How can we glorify God in our body? Kamo ra gyud makaingon magdugay ta. Ningon na ba ako, and I will close. Basig ako na sanang i-open. Ebe, how can we glorify God in our body? Dagan to pwede nimo itubag. Present your bodies as a living sacrifice. Oh. How? By obeying His command, renewing your mind, mga igsoon. Renew. So glorify God in your body. Glorify God. Obey. Tumana, buhata. Let your body be the servant of righteousness, not the servant of sin. Himaya ang Ginoo. Ayaw pasudli og dautan. Hello? Ayaw paasuhi kay di na siya nangyayog aso. Grabe, luwas na ka, paasuhan gyapon nimo. Para mo nga pastor ba, kay ana man ang mangga. Paasuhan. Naunsa ka? Dili man ang sud sa kahoy mo'y paasuhan. Ang paasuhan ang gawas man. Nganong imo mang pasuhan ang sud? So kung gusto ka nga magpaaso, so padusliti sa lain ng sigarilyo, unya iana-ana sa imuhang nawas. Ayaw suyo pa. Mo na paaso. Kita balay kag manigarilyo, nga iana-ana.
Kay naagi mga Kristohanon oy nga manigarilyo gyapon. Naagi hapoy Kristohanon nga manginom gyapon. Dili ilhon, batanon og tiguwang mga igsoon. Naagi gihapon mga igsoon. Sultian ta mo. Young people, kuryoso. Kuryoso kayong mga young people. Di na sila mutugan, pero mailhan man na. Sa kadugay na nako sa kalibutan, unya nasuwayan to na nako sa una mga igsoon, makaila man ta. Di ba nagkasabot mo? Makaila ta anang naibisyo eh. Oh, how can you glorify God in your body kung imo nang i-submitar anang mga bisyo? Oh, now, how can you glorify God in your spirit? Then do the spiritual things. You pray. Read your Bible. Di ba, gikanta mo na ito pirmi? Read your Bible. Pray every day. Pray every day. Ayog si Piata. You need to meet with the Holy Ghost. Let the Holy Ghost teach you. And let the Holy Ghost remind you. So diyang i-remind ka, ayaw i-disregard siya. Pwedeng klaruha ano eh. That is your reasonable service, mga igsoon. It is your duty. It is your job. Nga naman, siya'y tag-iya nimo. So kung unsay gisulti sa tag-iya, ay kog surang-surang nga. Nakasabot na? Kay murag hilason ra kay ta nga di na tumanon ang gingon sa tag-iya. Di man kita tag-iya sa atong kaugalingon. So ayaw huwat nga moabot ang panahon nga kanang imong gikuyog-kuyugan nga wa gyud nay gugma nimo, which is the devil, gub-on na ka. O sa dihang naguba na ka, biyaan na dayon ka nang yawa mga igsoon, diha na ka mobalik sa Ginoo nga ano man natata na imuhang atay. Oh. Naguba na ang imuhang kinabuhi. Di ba? Nahimo na kang amahan sa kalit. Nga di pahigayon, nahimo na kang inahan sa dili saktong panahon. Oh, adto na day kas Ginoo kay lisod kay kinabuhi. You cannot bring back mga igsoon. You cannot create kanabitong a beautiful kanang glass nga nabuak na siya. Dili gyud na pwede. So kinahanglan ma-process usa ka. Adto na nas langit mawa na nang liki mga igsoon. Pero samtang naa pa ka diri ang mga liki kanang baby ang amang imo nang ibaligya o imo nang patyon, di gyud na nimo ma-erase. Naa naman gyud na. Nya unsa man na collateral damage. Kung tanaw ra gud kanang mga gitawag nilang unwanted child, di ba kumutuo ng unwanted child? Tanaw ra gud no, bunog pirmi. Collateral damage man, kulatado damage pirmi. Mao yung tawi mapahimungtan sa kanang kalisod. Di pa nahatag ang mga nutrient. Kulatahon pa. Di ba? Ang kanang bata, bawal man na, up to 6 months, bawal paimnon og tubig. Natungod sa kalisod, lanot. Kung sa minas lanot. Di ba na tubig na? Di ba sa may sustansya anang lanot? Ha? Wa man ay sustansya in taon oy. Bawal pa imdon og tubig hantod 6 months mga igsoon. Dapat gatas ra gyud na. Kung mas maayo gatas sa inahan. Kung gusto ka og kanang sulid gyud imong anak. Walay formula. Mo na nindot kayo pero unsa man pag-produce og gatas nga wa may way kaon ang inahan. Sige lang kabuwad. Unsa may sabaw anang unsa may gatas anang buwad? Di ba? Nga asin. No? Kanon og asin. Uy, inyong duwa-duwa ang kinabuhi. Uy, dili sayon ang kinabuhi. Di ba? Mo man lang, lingaw-lingaw kay gugma lagi mabuhi ra lagi ta kay nagminahalay gud ta ay di gyud ko mutuo ana mga igsoon. Wa gyud mohatag ninyong bugas kay nagminahalay mo. Way mohatag ninyong para tulahon kay nagminahalay mo.
Kanindot na malag. Na nakahibaw niyong silingan na nagminahalay na sila. Tukura na tugbay. Pagkadaghana musud anang lugara kay ang ilarang ticket nagminahalay mi. Kay panaminaw mo ison. Hastang pag-ibig, balibaran ka. Kay kinahanglan ka mo bayad. Mo na problema diha. Sometimes you cannot see the danger part. Mo na pataka ra kag sud. Ay mong patakag sud, paminaw mo igsuon. Pasalamat na natay Bible natay balang espiritu na atay simbahan nga mobadlong nato. I hope nga inyong gipaminaw ni. Do not let your body, do not let your temple be used by the devil. Let God use your body, mga igsoon. So I hope nga natin na learn ani. Unsay primero, how to employ our temples? You need to realize something. Unsa may mo i-realize? Nga nagpuyo na ang balang espiritu sa imong lawas. Ayaw ko ninyo i-recite og unsay gisuwat. Kana ko lang inyo nasabtan. Okay, kung ako yung teacher, unya kung unsay imong gitunan, mao gyud imong gisuwat, hastan tuldok hastang mga kuan diha, ay rungan ko na. Wa ka kasabot, imo ra nagimemorya. Eban kasabot mo? Okay, lahi man na nakasabot kay mausab naman ang kanang hanay ba? But ang thought na Pusay kaduha. O, diba nihinay na? Kay inyo magyo isulti unsay nasuwat. Unsay kaduha? O, ipresentar ang imong lawas. Buhi o patay? Buhi. O, ang dili luwas, ipresentar nilang lawas, inigpatay na, kay mao pa igadtog simbahan. Kita dapat, samtang buhi pa, mga lagat tas Ginoo. Ikatulo. Dapat imong ipakontrol imong body. Ayog ipakuan lang diha nga bahala na kas buhay mo. Wa nay kuan. Dapat controlled by the Holy Ghost ta. Ikaw pat. Himaya Ginoo sa imong kinabuhi. Simple kayo, no? Simple kayo. O ginaot pa nga atog yun ni nasabdan. Kay kung di na ito nasabdan, uli ka dito nga wayda, unsa may buhaton nimo sa imong kinabuhi, wa man kay nada. Di ba? So I hope nga naamoy nada gyud karon. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for teaching us how to use our body. Salamat kay Lord sa Holy Spirit nga nagpuyo gyud sa among kinabuhi. Guiding us, helping us to do what is right. Kay kung ang sayop mo ay among buhaton, Lord, di gyud siya mo end up nga sakto ang among kinabuhi. It is very clear nga ang yawa mo gamit siya og mga daw sakto pero sa tinuod lang sayop. Ug mo resulta ning sayop sad nga panginabuhi. Ug ang sayop nga panginabuhi di gyud madawat sa imuhang aging harian nga makapahimaya nimo. So ang ending malus na mo ang blessing. So salamat kay Lord sa imong pagtudlo. Salamat kayo sa imong paghatag namo, Lord, og pagtulunan sa imong pulong ug tuguti, Lord, nga amo gyud ning daladalaon sa among kinabuhi ug among buhaton, Lord, according to what the Bible says. And please allow us, O God, to submit. Amo gyud ipaubos ang among kaugalingon diha sa balang espiritu nga nagpuyo sa among kinabuhi so that we could honor you sa among mga buhaton sa among kinabuhi, Lord, nga mahimaya gyud ka. And thank you so much, O God, for the invitation. I pray that you will bless those who will come, O Lord, nga mag-surrender sa ilang kinabuhi, mangayo og pasaylo o magpasalamat nga ikaw nagagamit nila, Lord, sa imong buluhaton. And this is for your glory, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Alright, ibadlong ka, ito